Sa tutorial natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng profile path para sa ating mga users. So, ito ay napaka-importante dahil may mga users tayo na lahat ng files ay kailangan, kumbaga yung pinaka-data nila doon sa desktop or sa PC ay napaka-importante na hindi pwedeng mawala or kaya naman ay every login nila sa mga computers, kunyari, nagpalit sila ng desktop, magla-login sila sa ibang computers ay nandun ulit yung kanilang files kung ano yung iniwan nila dun sa kabilang computer. So para magawa yon, ganito lang po yung gagawin natin. Punta tayo sa Server Manager, Tools, tapos Active Directory, Users and Computers. Yan, dito po. Tapos, lalakyan ko muna to para mas kita natin. So dito gumawa ako ng isang organizational unit na finance. Tapos meron na rin siyang isang user. So sa user na to, gagawaan natin siya, i-right click lang natin siya, properties, tapos profile. Ngayon gagawaan natin siya ng profile path. So ngayon, gamit yung inyong file server, open lang natin to. Gagawa tayo ngayon ng folder sa ating file server. Kunyari sa drive C. Gagawa ko ng folder, new profiles. So sa loob ng profiles, gagawa tayo dito ng new finance. So dito, para sa finance department user, pwede kang gumawa ng iba-ibang folders. So ngayon, gagawin natin isa lang muna para dito sa isang user natin na finance 01. Okay. So ngayon, itong profile na to, isi-share natin to sa network. Properties, sharing, share. Isi-share natin siya sa find natin yung ayan, si finance 01. Tapos read and write. So read and write yung permission niya dito sa folder na to. So isi-share natin. Okay. Tapos advance. Check, naka-share na siya. Check natin yung permission. Hindi siya. Wait lang. Add ulit natin. Na-cancelled ko. Finance, apply. Full control. Apply. Security. Ayan, nandiyan na si finance. Tapos close. Ngayon, para makuha natin yung path na yon, pupunta tayo dito sa run command. So, ira-run natin yung ating file server kung saan kayo nag-share ng file. Tapos, profiles, finance. Ngayon, kakopy mo yung link na to. Yung pinaka-path niya. Copy natin siya. Tapos, i-paste natin dito. So, pwede natin siyang dagdagan finance 01 para sa user na to, kasi kung kunyari magdadagdag kayo ng profile sa ibang user naman, pwedeng ilalagay nyo yung kung sinong account or sinong user nun. So apply, okay. So i-double check natin properties, profile, ayan, kasi nandito na siya. Okay. Ngayon, pupunta ako doon sa isang PC at ilalagin ko si finance. PC2. Finance 01.
So dito medyo matagal ng konti kasi kung ngayon lang nag-login yung user para magagawa pa siya ng profile dito sa PC na 'to. So antayin lang natin siya na matapos. Ayan. So ngayon nag-login ako, kung nakita niyo nasa PC number 2. So ito yung PC name niya. Ngayon gagawa ako dito ng file, folder. Lalagyan ko siya ng data. So gagawa ako ng text document. Tapos save. Ayan. Tapos gagawa pa ako ng iba. Text document. Save. Okay. So ngayon itatry natin siya kung papasok siya doon sa ibang PC gamit yung the same login. So ngayon ila-log out ko siya. Finance. Sign out. So yun nga lang ang magiging disadvantage nito, kapag nag-shutdown kayo ng PC or minsan nagla-login kayo, medyo matagal ng konti compared dun sa normal. Kasi kung kunyari marami kayong ginawang data o sinave na file dun sa PC nyo, isi-save niya yun. Pero pag mga document lang naman, saglit lang naman yun. Maliban na lang kung may mga malalaking data, medyo matagal siya ng konti. So ngayon, nakikita nyo, nasa PC2 ako, lilipat ako dito sa PC1. Ngayon, magla-login ako gamit yung finance. Try natin. Ayan. So, ngayon, nakalagin tayo dito sa PC1. Ginawa natin yung file kanina dito sa PC2. Ayan, di ba? So, yun nga lang, ang medyo disadvantage dito, nakokopya niya lahat ng file. Ang problema, medyo nagkakaroon siya ng konting loading o kaya medyo matagal siya bago lumabas yung ating desktop. Pero konti lang naman yon kasi kung maliliit na file lang naman, di naman siya mag-take ng mahabang oras. So, kung napansin nyo, dito tayo gumawa sa PC2, andito yung file. So, pag binuksan natin, ayan yung laman. Tapos, punta tayo sa PC1 kung saan naka-login yung same account. Makikita nyo, meron din siyang file. Yung ginawa nyo dun sa PC2, lumipat siya dito sa PC1. So, yun po yung use nung profile path na kumbaga sa mga important users natin na yung iba kasi yung iba mahilig kasi mag-save sa desktop lang. Pero yung iba naman kapag binigyan nyo ng shared folder, doon na sila dapat mag-save. Kasi ang iniiwasan kasi dito, kapag nasira yung computer, kapag naka-save lang yan dyan sa local PC mo, sa desktop, mawawala yung file mo. Lalo pag sira yung hard drive o kaya SSD. So, hindi mo marirecover yan. Kaya doon pumapasok ngayon itong configuration na to na kapag nasira yung PC, automatic 'yon. Login ka lang doon sa kabilang PC, lahat ng files mo, kahit nasa desktop man 'yan, lilipat siya doon. So kung imamap natin automatic, gawa ng group policy yung inyong mga shared folder, ibig sabihin napakaganda nung transition nung users nyo. Kahit magpalit sila ng PC, ay doon pa rin yung file. So, ganun po kaganda yung settings na to. Ayun mga ka-basic, sana po ay may nahutunan kayo sa video na to at sana po ay nakapag-share ako sa inyo ng
isang napakagandang setting sa ating Active Directory.